Ayan, hello guys, magandang araw sa atin lahat dyan, no? At kumusta po tayo? Sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha? Ayan, so this is Laking Davao once again guys, and welcome back to my channel. Ayan guys, no, magandang araw sa inyo lahat. Ayan, so nandito tayo ngayon sa may southern part of the city of Davao, no. Ayan, at binalikan natin itong isa sa major infrastructure project ng ating gobyerno din, no. Ito ay ang Ulas Viaduct, no. Ayan, so ating tignan at pasyalan tong area na ito para makita kung ano na naging progreso, no? Kahuli-huli ang progreso nitong project na ito guys, no? So yan, no? So nakikita natin dito tuloy-tuloy pa rin yung trabaho at mukhang malaki-laki na nga ang naging kanilang nagagawa guys, no? Dahil nandito na nga sila sa may bandang almost junction na, no? And doon sa kabila naman makikita natin ay tuloy-tuloy na rin yung paggawa doon guys, no? Parang they are preparing for para yung itayo na yung mga poste dyan, no? Yung mga pier, no? So later on papasyalan natin yung sa may bandang looban dyan kung saan yan ang labas niyan. Tignan natin kung ano yung mga pangyayari dyan na area guys, no? So dito muna tayo, no? So nandito tayo mismo sa may junction nitong Ulas guys, no? Yan. So if you are going to the left, no, you are going to the city center of Davao, no. Pag pakanan ka naman, yan yung mga pupuntahan ng jeep na yan at mga sasakyan na yan, yan ay papuntang Turil side, no. Yan. So ngayon dito tayo muna guys, no. Dito muna tayo na area banda. Later on lilipat tayo doon sa kabila para makita natin yung progress doon banda. So ito guys, no. So nandito sila, no. I think they are already, nakalimutan ko kung ilang pier to dapat tong gagawin dito. They are drilling here, no, para sa mga ano to guys, para alam ko pag kayong ganito parang nagdi-drill pa sila. Ito ay para sa mga pile foundations, no. Ayan. So ngayon abante tayo, titingin tayo doon sa may bandang loob, no, para mabilang natin kung ano na tong ilang pier na to, no. Babalikan natin later on. Okay, so let's go guys, punta tayo doon banda. Ayan guys, no. Mapagod, layo-layo rin yung ating nilakad. So nandito tayo, dito na lang ako guys, no. Ito na lang yung una kong pinuntahan, yung sa pinakataas mismo, yung sa pinaka-start, no, or yung approach and landing area ng nitong Ulas Viaduct guys, no. Ayan. So ito, may nakita rin tayo dito guys. At nandito na pala itong mga meron ng mga nauna na naka-prepare na dito ng mga girders guys, no. Ito na, no. Ayan, no. And they're doing something here. I think guys, ang ginagawa dito, para nag-uumpisa na sila ditong magtambak doon banda, no. May gagawin kasi magkakaroon to ng ano guys, widening, no. Ayan. Kasi itong viaduct alone lang, this is a 4 lane already, no. 2 lane each direction, no. So dapat yung driveway, no, dito at least 2 lanes din, no. 2 lanes din dito sa may driveway, no, going up papunta dito sa may going uptown area or yung mga Mintal side and Catalunan Grande. The same as go there doon sa kabilang side, no, yung pababa na papunta doon sa may Ulas mismo, no, sa
Central Ulas. Ayan guys, no. Kasi this itong viaduct guys, this is a viaduct, no. Wala tong mangyayari ano kasi guys, no. Kasi may nakapagtanong sa akin before, what if daw, no, kung manggagaling sila doon sa Turil side, no, and then they want to use the viaduct, or kung galing sila dito na side sa may galing Bangkal, no, they want to use the viaduct para they can go to the coastal road. Sabi ko parang I don't think so na merong interchange na magkakaroon tong viaduct na ito, no, kasi wala sa plan yung interchange guys, no. Actually this is it's plainly a viaduct only, no. Ayan. So ang ganda na ng ano dito guys, no. Nagawa na nila. So yun, no. Yun yung nasabi ko, kasi ito kasi ang purpose nitong viaduct na ito is just to give an easy access, no, para sa mga right here, no, mga nakatira sa uptown area, no, or the Mintal, Kalinan, ito na area na yan, ito paakyat na to, no, kasi medyo populated na rin yung area na yan nga, kasi guys, yung area nito, itong uptown area ng Davao, para sa akin kasi ito ang pinaka uptown, no, ng Davao City, is full of ano yan dyan guys, no, ang mga developments na nangyayari dyan is for real estate development, no, ang nangyayari, no, dikit-dikit mga villages, classic mga housing, no. Ayan, so that's why, so ito ginawa lang, yun yung pagiging parang pinaka easiest way, no, nila na para if they are going to downtown and they're going to use the Davao City Coastal Road, no. So may easy access sila, no. From here, dire-diretso na sila, ang baba na nila niyan doon na, no, midway going to Coastal Road, no. Hindi na sila bababa dito, kakanan doon para pumunta sa Bago and then papasok ng Coastal Road. Hindi na ho, no. So ito yung purpose of this project, no. Same goes as vice versa guys, no. If you're coming from downtown and then you are going home to Mintal, for example, ayan, no, you have an easy access way from the Davao City Coastal Road. Ayan, no. So dito na yung baba mo, dire-diretso ka na papuntang Mintal or Kalinan guys, no. Ayan, so yun yung main purpose of this project, no. So this is not a flyover or what or something. This is a viaduct, clearly na plain viaduct, no, without wala tong mga interchanges na mangyayari, no. Ayan, so yun. So kung hindi ka coming ka from Mintal, hindi ka gagamit, di ka naman pupunta ng tawag nito ng Davao City Coastal Road, ayan, no, you will use the access road here, no. Ayan, sa side, no, para baba ka dito, yan, dadaanan mo tong sa ilalim ka nitong viaduct mismo. Ayan, so ang ganda ng ano niya guys, no, yung design ng kanyang mga pier, no, or yung pier capping, no. It will be has the same design, no. Ito yung sinasabi kong ang magiging identical ng tawag nito ng MAA flyover, no, yung sa mga piers guys, no, kasi yung contractor nito at saka yung contractor nung doon sa may MAA Magtuod flyover ay iisa, no. So ngayon ayan, no, they use the same yung ano parang mold, no, yung nag-mold nitong pier cap, no. Ayan, so ito naka-prepare na rin tong kanilang embankment dito, no. So bubuhusan na lang yan para yan sa yung papatungan din ng nitong girders guys, no. Yung sa MAA flyover guys, naalala nyo yung doon sa may parang approach na ano nila, na akala ko dati na parang they will parang ginigiba doon, no. At kasi alam natin before pa na itayo yung mga poste doon at merong tatlo ba yun or apat na maliliit na poste at parang giniba. Akala ko
they're going to parang papalitan nila ng poste, no. Hindi pala guys, no, sinadya pala talaga yon, gibain para yan, no, para magawaan ng ganito, no, yung parang kanyang tawag nito, yung parang yung papatungan, no. Ayan, so yun siya guys, no. So ito guys, no, malapit na rin to. So dito tayo mag-uumpisa kasi hindi ko alam kung ay kailang pier na yung parang hinuhukay doon, no. So this will be the first pier, no, ito. Kasi ito hindi na to siya belong sa pier kasi ano na to eh. Ito na yung approach parang embankment na to. Ito yung pinaka unang poste, no. Ayan. Ito guys, no. Ang laki niya guys. No, ang lapad niya. Ayan, diyan ipapatong na yung mga girders. No? So this is 1 and then 2 and then 3 on the other side, no. Ayan. So yan guys, yan yung magiging ng parang pinaka project plan nito guys. So yan yung inano ng DPWH, no. Ayan. Yan siya guys, no. Yan yung pinaka master plan nitong project nito. Ayan, no. So doon na area guys, I think they are starting to doon kasi magwa-widen sila doon eh. So tatambakan nila, medyo cliff kasi yung area na yan, no. So I think gagawa pa yan sila ng parang tawag nito riprap, no, I think, no, para pagka naglagay sila or pag sila ng buho sila ng mga lupa diyan, ayan, just to give way, no, doon para sa road widening na mangyayari, no. Kaya tinanggal yung mga bahay dito guys eh. Ayan, no. So ito guys, so coming from here, there are already 1, 2, 3 and 4 piers already ang na-install dito. Medyo malaki-laki pa yung gagawin dito guys kasi dahil meron pa tong mga nandito pa, no, nakatayo pa tong mga electric poles, no. Ayan, so that one has to be moved out, no, or transfer further here, no, yung dito na area, no. Ayan, no, malamang ililipat yan further area dito or doon sa kabila, I think, no. Ayan, so hindi pa siguro makaano dito dahil ayan, kasi kanya-kanya pang trabaho. Mahirap kasi kung sabay-sabay sila magtatrabaho dito guys, no. Yun yung isa sa mga problem din, magkakagulo sila dito, no? Ayan, so ito, no. So here na section guys, nandito tayo sa may upper side guys, yung pa going up na papunta na sa uptown, no, or sa Mintal and Catalunan Grande. So yung dito na portion guys, there are already 4 piers with pier cap, no. Ayan, pier cap daw yan, di ba? Ayan, no, na may pier cap na completed na, no. So I think that is nasa nasa treatment stage, no. Ayan, baka inaano pa yan, no. Tsaka nila at least andyan na yun ng andyan na yung mga girders, no, naka-prepare na, naihatid na dito. So later on problema pa yan sila kung paano yan maikakabit yung mga girders na yan dahil nga dito sa mga wire na ito, no. So kasi gagamit syempre ng mga cranes, no, yung mga moving cranes to lift the girders and transferred here. So medyo pahirapan talaga, it's so challenging yung trabaho ng contractor dito guys, no. Kaya yan ang isa, no, sa pwedeng ika-delay dito. Pero actually guys, yung ibang electric poles nakikita ko wala nang warranty, natanggal na. So I think they're preparing to
move out those electric poles. Katulad ng dito na area guys, itong electric pole na ito, wala na siyang live wire, no, na nakakabit. Ito, ayan guys, oh, wala na siyang nakakabit na wire, no. Ayan. So I think anytime soon, yan na lang, no, yung sa mga maliit na lang yung dito na lang sa mga maliit, pero yung doon sa taas wala na, no. So I think anytime soon that electric pole will be moved out already, no. So ayan, so they will transfer that anyone further here, no, dito. So yun, no. So here na side guys, apat na pier, no. So magbibilang tayo. So ngayon pupuntahan natin yung ikalima, no. So itong pier 1, 2, 3 and 4 is already been completed, no. So I think na yan nga, no. Ang tingin natin dito nasa treatment stage na ito siya, no. Yan. So yan na lang, inaantay ma-clear out tong dito so that the girders can be installed here. Ayan. So ayan. So ito yung isa naman, parang preparing for buhos na rin yan, no? So yun. Ngayon punta tayo doon sa ikalimang pier guys, no. Pababa tayo hanggang sa makalipat tayo doon sa kabilang side of this project, no. Ayan. So let's go guys, punta tayo doon sa ikalima. Ayan guys, no. So nandito tayo. Ito yung ikalima dapat, no. This one, no. Yung makikita natin dito. Kasi yung nakikita na natin na yan, yan ay ang ika-6 na, no. So yung the 5th pier hasn't been installed, no. Wala pa hindi pa na igagawa, no. And actually, pero naka-prepare na itong kanilang mga board pile, no. So what they're going to do there, babakbakin yan, no, maghuhukayan sila na katulad mamaya later on may makikita tayo doon, no, yung huhukayin nila na malaking yan siya, no, tapos lalawit na yung mga ibinaon na board piles, no, or they tawag nito yung mga yan, yung maliliit na ibinaon, tawag nito, ano nga tawag dyan, board pile nga, no. Ayan. So ito, ayan, ito, lalapitan natin guys. So ayan siya, no. Ayan, yan yung lalawit, tapos babakbakin yan, no, para lumitaw yung mga bakal niyan, tsaka sila gagawa nung pile capping, no. Ayan. So yun yung gagawin, and then tsaka ilalagay yung bakal na ikakabit na poste, no, yung sa pier, yung katulad ng ganyan, no. Ayan. So yun. So this is the 5th pier, no. So wala pang hindi pa nagagawa, no. So dumiretso sila doon sa ika-6 at ika-7 na pier, guys, no. So ito yung 4, no, number 4, pier 4. Okay, so this is supposed to be this will be the pier 5, no. That one is pier 6, no. Ayan. So which is they are also preparing to naka-ready na rin para lagyan ng pier cap. Ayan guys, no. So I think parang medyo hindi pa sila matuloy-tuloy dyan because of the, ayan, no, may mga wires pa, no, nakasagabal, although yung ibang poles wala nang wire, no. Ayan, yan yung sinasabi natin guys, no. Yan excuse me yan yung isa sa mga makakapagpa-delay ng mga project, no. Good thing here in Davao City, we have already the ordinance to put the overhead wires underground, no, especially in downtown area. So laking tulong yan, especially if
sooner or later, no, yung mga future projects like mga MRT and or whatsoever, it will be easy kasi wala na mga overhead wires, no. So medyo mas mapapadali at parang yan lang, gagawa lang sila ng mga poste or whatsoever yung kanilang project plan. Mas mabilis na, no. At saka, and of course, it's much more safer and mas kasi yung niyan guys, no, yung kuryente stable, hindi siya masyadong nagagalaw kapag nasa ilalim siya, no, especially on bad weather, no. Ayan, so ito yung ika-6 na pier guys, no. So I think hindi nila makabit-kabit yung isang panghulma dito dahil dito sa wire na ito, no. Ayan, no, ayan. So 6 and 7 pier. Yung ika-7 pier guys, actually completed na siya, no. Completed na yung ika-7 na pier. Meron na siyang ayan, nakikita nyo, meron na siyang pier cap. Ayan, yan yung ika-7 na pier, no. So ayun, so yun guys, so ito, as I said, this will be the pier 5, no. Ayan, so siguro pag na-clear out yung mga wires dito like this one, no. Ayan, yung mga na-crossing wires, they will start this pier 5, no, to be installed, no. Ayan, gagawin na nila. Yun yung pier 4, 3, 2. Ito naman yung kanilang pier 6. Ayan. So ngayon, pupunta tayo ngayon doon sa kabila hanggang sa makaabot tayo doon sa kabilang side at makita natin yung tinatrabaho doon. So ngayon, bababa tayo doon, titigan. So malamang ang ginagawa nila ngayon, since the pier 7 has been already completed, pier 8, pier 9 and pier 10, no. Ayan, so let's take a look guys, no, kung ilan pa yung piers na gagawin nila before they will reach the Davao Digos Highway or the Davao Cotabato Highway guys. Okay, so let's go guys. Ayan guys, no, so nandito tayo. Ito yung sinasabi ko, no, na gagawin din doon pareha sa pier 5 guys, no. Ayan, mag-uhukay sila dito. Kaya lang, problema dito guys, wala akong nakikita ng pile, no, board piles dito, no. Ayan, I don't know what is or baka nasa ilalim pa, no, natatakpan lang nitong mga tubig. Ayan, no. Ayan, so ganyan gagawin guys, no. Huhukayin siya ng malaking bilog, tsaka gagawa ng parang pier cap dyan, ng pile capping, no. Ayan, para maikabit yung poste, no, kasi yan yung ika-7, no. Ayan, yan yung ika-7 pier. So ayan, so this is the number 8 and the number 9 I think is over there, no, yung ginagawa din doon sa isa na yon. So di pa tayo doon guys, tingnan natin. Ayan, punta tayo doon guys. Ayan guys, no, so ito yung sinasabi ko. Ayan, maghuhukay sila ng malalim para lumitaw itong mga pile foundations, no. Ito, tapos gigibain nila yan para ayan, no, lumabas yung mga bakal. Tsaka yan gagawa ng malaking pile capping, no, yung isa, no. Ayan, yung parang ganyan. Ayan, so tsaka ipapatong yung poste na yung pinaka pier sa doon sa pile capping, no. Ayan, para tibay na tibay, no, parang yan. So yun guys, so this one will be the number 8, this will be the number 9, no. This will be
the number 9, no? Pier number 9. Ayan. So dito banda mayroon pa silang ginagawa at nag-i-start na mag-drill, no? So I think they ito na area, no? So I think there will be on pier number 10 here and 11. So dito siguro na side, guys, I think there will be 11 piers or 12, no? Ayan, 11 to 12 piers dito na area. Ayan, no? Ayan, makikita nyo. Ayan, no? So ayan, guys, ha? So yung pier 1, 2, 3, and 4 and 7 has been already completed. I think there are nasa mga treatment stage na lang yan, no? Yung pier 5 hindi pa na nagagawa at dahilan sa mga overhead wires na are crossing on the line. The same thing with the pier 6, no? Ayan, hindi nila may ano pa yung isang mold dito na area, no? Na side, dito na side, no? Hindi nila maikabit dahil nga meron pang mga overhead wires na matatamaan, no? Ayan, yun yung isa sa nakaka-delay dito, guys, no? Kung marami nagtatanong bakit parang medyo matagal, ganyan. It's not that easy, guys, no? Ayan, wala tayong magagawa dyan dahil nauna tayo na itayo yung mga overhead wires, no? So yan, no? So kailangan nilang antayin yan, no? Pero don't worry, guys, kasi unti-unti na nilang tinatanggal nga. Ayan, no? Meron na mga ibang electric poles dito, wala nang wires, guys, no? That's been already I think replaced or what or something. Tapos dito na naman sila na side, no? So ngayon, ayan, no? So dito expected natin dito mga this will be the 9th pier. So meron pa tong ika-10 and 11, no? So yan. So possible kung ewan ko kung maglalagay din sila ng pier dyan sa may bandang center island dyan, no? Or sa may junction na area para to connect to the other side, malamang at sa malamang, no? So it will be 12 piers on this area, guys, no? On this side, no? Doon naman tayo sa kabilang side, guys. Later on, punta muna tayo doon dito sa may junction, guys, no? Let's go, guys. Balik tayo doon sa junction kung saan tayo nagsimula. Ayan, guys, no? So we are here, no? This will be the number 11 pier, no? Pier 11 could be, no? Ayan. Kasi kung bibilangin ko yung mga parang yung itinatanim nila ng mga board piles, ito na yung ika-11, no? Ayan. So I think yes, no, they will still have to, I think dito, no, na area, no, gagawa sila dito na area. May kutob ako itong parang center island dito, guys, will be removed, no, and will be replaced by a pier, no? Ayan, no, it could be the position of the pier 12, no? Yeah. So yun, so dito, guys, sa ito na area, it will have, yun yung ating prediction lang, guys, no? Pero yun kasi ang nakikita ko talaga, it will be having a 12 piers, no, dito na side, no? So again, I will make a new vlog na lang, guys, no, para doon naman tayo sa kabila, guys, no. So I will end this vlog here para sa portion na ito, guys. Okay? So again, before I will end this, so mag-ano lang tayo, no, recap. Yung pier 1, 2, 3, and 4 and 7 has been already completed. I think they are already on a treatment stage, no. Yung pier 5 hindi pa naumpisan. Yung pier 6 medyo naudlot konti yung pagtatrabaho sa pier 6 para dun sa pier capping dahil nga sa overhead wires, no. And then ongoing naman yung kanilang pier 8 and pier 9, no. So tinatrabaho and up to here, no, sa pier 11, no. So dito ang pier 10, I think ang pier 10 na nakapagbaon na yan sila malamang, no. Bago nila kasi bubungkalin yung ulit yung lupa doon sa may pier 10 banda, syempre kailangan treated muna yung
yung itinanim nilang board piles doon, no. Ayan, so dito sila sa Pier 11. They will start to put, no, or trabahuin nila tong board piles, paglalagay ng board piles, no, and then siguro babalikan nila yan, or after that drilling something, no, drilling machine na itong naguhukay, yung gumagawa ng will probably transfer here, no, somewhere here, no. I think siguro yan. So yung time na yan siguro guys, baka saraduhin nila tong area na ito, no, dahil magtatrabaho sila dito para to connect doon sa kabila. Okay, so that's all guys, that's it for this portion of this Ulas Viaduct guys. So please like and share this video, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do so, no, subscribe na po kayo, and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga developments at mga ganap, no, na nangyayari dito sa Metro Davao, no, katulad nito ganito mga malalaking infrastructure projects na nangyayari dito. Okay, so abangan nyo ho yung aking next vlog, will be on the other side, no. Yun, titingnan natin doon, pupuntahan natin dito, tayo mag-uumpisa, tapos pupunta natin doon sa may bandang likod nito. Okay guys, so that's it. Thank you so much guys. Sa aking paalala, tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa guys, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? Thank you so much. God bless us all, and adios.